tayo ay may bagong buhay. Amen? Na may Holy Spirit ang ating katawan. Praise God. Hallelujah. So ngayon, let's praise the Lord. Amen? Let's clap our hands. Hey! Woo! Sige! Nakailong pa lang kapyan. Natasan yung ang kaiwan. Hey, sige pa! Hallelujah! Our life, oh God, is for you. Isabihin mo, ang buhay ko, Lord, sa'yo lamang. Ang isipan ko, sa'yo lamang. Ang puso ko, sa'yo lamang. Ang pagsayaw ko, para sa'yo lamang. Ang pagtaas ko ng kamay, ay para sa'yo lamang. Malaya kayo, amen. Malaya, 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 malaya. Pinalaya ka na ng Panginoon. Malaya, 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 malaya. Pinalaya ka sa suko, sa kasalan. Malaya, 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 malaya. Yeah, yeah. Malaya, 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 malaya. Bakit? Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at anong nangyari ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan doon ay aking naranasan. Government, malaya, 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 malaya. Hey, let's lift our hands. Malaya, 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 malaya. Sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang
nagalak ako ang totoong baka sana ay mapinawin niya ng kalungkutan. Hallelujah! Galak na galak ako ang aking Diyos. Thank you Lord for this blessing. Nagkagalak na ako ng papuri sa'yo. Sa'yo ko lang. Sa'yo ko lang narama ang damdamin ko. At ano pa? At nakumapaw ito sa puso ko. At Jesus sa'yo. Bakit? Sapagkat ako'y iyong iniligtas, binigyan na bagong buhay, pinalaya, pinatawad sa lahat ng kasalanan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Dumating ka. Hallelujah! Sinasamba kita. Hallelujah! Tinataas kita. Tinataas kita. Tinataas kita. Clap our hands. Galak na galak. Galak na galak ako o aking Diyos. The joy of the Holy Spirit. Nagkagalak na ako ng papuri sa'yo. Sa'yo ko lang nalaman ang kanyang mahanap sa iba. At nakumapaw ito sa puso ko. Galak na galak. Galak na galak ako o aking Diyos. Nagagalak na ako at nakapuri sa'yo. Buhay ako, Lord. Sa'yo ko lang narama ang damdamin ko. Libre lang kasi. At nakumapaw ito sa puso ko. Bakit? Sapagkat ako'y iyong iniligtas, sinigyan ng bagong buhay, pinalaya, pinatawad sa lahat ng kasalanan. Ano hindi ko nilalaman? Sapagkat ako'y iyong iniligtas, binigyan ng bagong buhay, pinalaya, pinatawad sa lahat ng kasalanan. Hallelujah! Purihin ka, Ama. Hallelujah! Luwalhatin ka. Hallelujah! Sinasamba kita. Hallelujah! Kasay mo ni Lord, tinataas kita. Tinataas kita. Ako lang Lord, dawasan ako. Tinataas kita, Lord. Tinataas kita. Yeah, yeah. Tinataas kita. Tinataas kita. Ikaw lamang, ikaw lamang. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Ang buhay ko, Lord. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka.
rin magdadala ako. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Kaya ang purpose mo ka ng buhay kita. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Kaya ang purpose mo buhay kita. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Almighty Lord! Purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Nagpapaikwalahan ako. Ikaw sa lawang muro. Nagtulad ko. Nagdadawang sa walis na. Hindi pa siya. Yes, Lord, this is my life. Ikaw ang kaba sa jeep. Nagtalaw. Nagkakaman. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Pag wala kang matakot, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako ay masaya sa piling mo. Let's clap our hands! Salamat, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Yeah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Masaya, ako ay masaya sa piling mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ikaw lang, Lord, nagkakabuhay ko sa kuya. Nagkakagana siya sa kuya, kaya ang buhay ni Lord. Ihuhus niya sa iyo, Lord, lamang. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masaya sa piling mo. Kung aking mamasdan, aking mamasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ano? Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 thank you, Lord! Woo! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ito na hindi kakataon, hindi ko sabi na talaga ito sa iya. Walang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Masaya, ako'y masaya sa piling mo. Lord, nawalan may pagsubok kami inabihan. May pagsukuman o kahipitan, Praise God, ako ay may lalapitan. Isay, Ikaw ay susang tanging sandigan, di mo ako napabayaan. kung may pagsubok man. Ako may pagsukuman o kahipitan, Praise God, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang tanging sandigan, di mo ko pinababayaan. ako sa buhay naman. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na
Lord, sa presensya mo, Panginoon. Oh God, huwag mo kami o may problema, Lord. Ikaw pipiling nila naranihan, Panginoon. Inot nararanihan, Panginoon. Ika. Always available. Ikaw sana mayong iba. Ikaw sana, Jesus. Nakakaintindi ka sa kuyang puso. Nakakaintindi kung ano ang pinag-aabihan ko. Ikaw sana mayong iba. Ikaw sana, Jesus. Ikaw sana ang pag-buhay ko. Ikaw sana. Ikaw sana mayong iba. Ikaw sana takwa ko. Ikaw sana, Jesus. Ikaw na kabistusan ko ng lubusan. Ikaw sana mayong iba. Ikaw sana, Jesus.
Sinasambahon, purukya mo, tinataas ang ngalan mong magayuno. We worship you, Lord. We honor you in this place, O God. Sambahon, purukya mo, tinataas ang ngalan mong magayuno. Magayuno, sinasamba, sinasamba, nilulukya, tinataas ang ngalan mong magayuno. Magayuno, this worship is for you, God. Sinasamba, sinasamba, nilulukya, tinataas ang ngalan mong magayuno. Magayuno, magayuno. Yeah, let's clap our hands to our great, great God. Oh Lord, sweep us, sweep us. Lord, we need Let's thank our God for His goodness in our lives. Thank you, Lord. Thank you so much, oh God. Thank you. Palakpakan muli ang ating Diyos! Praise. Good morning! Praise the Lord! Praise the Lord. Welcome po sa mga bago naming mukhang nakikita. Yan, praise God. Praise the Lord. Thank you for your presence, Father, in this place. Oh God. Hangos. Sino nakapag-worship? Amen. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Sige po, tayo ay dumako sa pagbabanal na hapunan. Thank you, Lord. We honor you, Father. We glorify you in this place. Holy Spirit, thank you for ministering to each and every one of us. Sige po. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Kasi I am so happy. I mean, yes, ganyan ma'am. Magasaya naman ako. And yung word na sa lyrics, yung song, lyrics na song na pinakahalangkaw, pinakadakula. Amen. May sinabi doon si Atishan kanina na the same as with us na nasa atin. Ngayon ang pag-uusapan natin is about the cross. Kung ano yung tinapos, ano ang ibig sabihin ng ating ginagawa ngayon. Kasi importante po na ating naiintindihan kung ano ang ating mga ginagawa. Amen? This is worship unto God. You know what? As we take the banal na hapunan, ang ginagawa natin ay we remember. We remember ano itong tinapos ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para sa atin. And you know what guys, hindi lang tayo kailangan alalahanin. Hindi lang natin dapat alalahanin. But we walk on the truth na kung ano yung tinapos ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. In 1 Corinthians 1:18, sabi doon, ang message ng cross,
ang message ng krus ay power doon sa mga naligtas. At ito naman ay foolishness doon sa perishing people. Amen? Pero dahil tayo ay niligtas, it is the power of God in us. Amen? Amen? Praise the Lord. Every time na nagtitake ako ng banal na hapunan, dito, at the same time, in my personal time, uy, pwede yun. Pwede kayong kausapin ng Diyos na magbanal na hapunan yung personal time. And I always come into the truth na hindi lang ako basta nainom at nakain ng natural juice or cracker. But I came into the spirit realm na kung saan may power ang iniinom ko. At may power din ang aking kinakain. It's now. It's now. Pwede mo siyang maranasan. You know what? In Romans, punta tayo po ng Romans. Ang pag-uusapan natin, hindi lang yung ginawa ni Jesus sa krus, but the finished work, the benefit of the cross to us now. Amen? Kasi pwede nating, kanina sinabi ko, we are a possessor of eternal life. May word na eternal possessor in this era. Ngayon, pwede mong ma-possess kung ano yung tinapos ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen? At alam niyo po ba, that's the things, kasi sinabi, we are blessed with all the spiritual blessing in heavenly places. Pero paano natin mapuput into experience ngayon ang ginawa ni Jesus Christ? Ang kailangan po natin ay pananampalataya. Alam niyo po ba, faith does not end doon sa nag-believe ka lang. But faith comes from, naniniwala ka doon sa ginawa ng Diyos. At the same time, you are walking into the truth na pinaniniwalaan mo. Narinig mo, nabasa mo, tiniwalaan mo, at the same time, lakaran mo. So that you will experience the power of that word na nakuha mo. Amen? So every time we do this, you lambano, you receive the truth. Ano yung tinapos ni Kristo? Ano yung buhay mo ngayon? Ano yung resulta? Ano yung resulta ng krus? Ano yung resulta ng ginawa ni Jesus Christ? Amen? Sabi dito, but now you have been set free. Free, malaya ka na from sin and have become slave of God. The benefit you reap leads to holiness and result is eternal life. You know what po? Hindi naman natin ma-explain ang laki ng eternal life. But one thing I want you to understand, ang buhay po ng Diyos ay yung kinakanta natin na pinakahalangkaw, pinakadakula, pinakamatibay, pinakamakapangyarihan. So, alam niyo po ba, minsan nagkakam tayo sa sinasabi lang natin. Amen? Pero hindi natin nalalakaran. But there is the Holy Spirit who's helping us. And ikaw din, yung lakaran mo yung katotohanan na malaya ka na. Mas dakula ka sa lies of the enemy. Mas dakula ka sa kung ano ang mga schemes of the enemy sa buhay mo. Amen? So let's us all stand po. Thank you, Lord. Thank you, God. One more thing, aram niyo po, ang nakakapag-provoke kang power of God is that when you receive, kasi po pwedeng, nakulong ka ng nadamog ng word ni Lord about the resulta of that cross, but dahil siya nangyayari sa imo. Ang nangyayari po dyan is that kaipuhan maging real sa tuya. What is that word? Pag sinabing, pag sinabi mo sa diri mo na mayo ka ng hilang, pwede ka kaya magsabi na may akong hilang, pero di man siya real sa imo. Amen? But you come into the truth na, totoo ini, magaling na ako, malaya na ako. Amen? And that, dyan naghihiro ang power ni Lord. Amen? Thank you, Lord. Thank you, God. Jesus, we thank you for your body, for your blood that poured out on the cross for us. Lord, salamat sa powerful na hinibo mo para sa samuyang nila. Thank you, Lord, for this eternal life, O God. Buhay na halangkaw, buhay na malaya, O God. Buhay na bakong tinatapak-tapakan, O God, kundi ruling and reigning in this life. O God, thank you, Lord.
that this life is working in us, making us more than a man, oh God. Thank you, Lord, for the divine life that is in us right now. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. Sige po, inumin at kainin po natin ang dugo at katawan ng Kristo. Lord, bagong na ako. Bago na tayo. Amen. Sabihin mo nga, bago na ako. Possessor ako. I possess what Christ has possessed for me. So I speak and I walk on the truth. Amen. Thank you, Lord. Sige po. Makapuna po kayo lahat. So, let's proceed po sa ating pagbibigay. Ito pong green, ito po ang ating tithes. Ikasampung bahagi ng ating mga pinagtrabahuhan. Amen. At ito namang blue, this is Thanksgiving for church building and ministry outreach. So, dito yan sa building ng papayos. Papalakihin natin tong simbahan kasi madami tayong pinupuntahan. Amen? Madami tayong taong sinasyaran and kailangan nila ng shelter to take care of. Amen? Take care. Okay, this yellow or gold, yes, it's gold. This is for mission offering kung saan tayo ay, ang simbahan ay nag-expand at lumalabas. Ano po? So, kailangan natin ng, yes, gasolina. Ang gospel ay libre lang, pero ang sasakyan ng mga tao ng Diyos ay hindi libre. So, kailangan natin ano. Thank you, Lord. Sa ating pagbibigay, halinak na nagatohadi. Kamusta ang heart? Sa iyo man napipiritan. You know what po? This giving, it's a test of our heart kung saan ang puso mo ba ay talagang after for the Lord or dahil lang may blessing kaya ako magbibigay? Ano po? Hindi. Our giving to God is our love back to God. Ano po? Naiintindihan ta na everything is about love. Kapag nagbibigay ka, ikaw ay nagmamahal. Amen? Dahil mahal mo ang Diyos, you give what is rightful, kung ano yung tama para sa Diyos. Amen? Kasi, alam niyo po ba na kung saan ay kapag yaong ka na, sa New Testament, sinabi ni Paul na duman sa araw na sila ay walang-wala, mas doon pa sila nagbibigay. Amen? So kita man, every time na we come to that point na umayo na kita, but the Lord is calling us to give what we have. Amen? Diyan natin test saan nakatuon ang iyong puso. Amen? Because where your treasure is, there your heart will also be. Amen? So, ang puso natin ay para sa Diyos. At ang puso natin for other people. Kaya tayo nagbibigay kasi may mga tao na kailangan maligtas. Amen? And we are participating. Makaugmahon po kasi this is, ibig sabihin, nakikipag-part ka sa work in the kingdom of God. Amen? So, yes, nakipag-partner ka sa work of the kingdom of God. Amen? So kahit hindi ka man, wala ka man doon sa sangay, ito pa sangay. Wala ka doon sa sangay, wala ka sa dahat, at least, amen, your pinaghirapan. Bigay tayo ng magsaya sa Panginoon. Magbigay tayo ng masaya sa Panginoon. Ibabalik ang bawat siksik, lig-lig at umaabang.
Yes, we are a conveyor of blessing. Sabihin mo nga, mayaman ako. I have plenty to give. Because I am connected to an ending supply. O kaya hindi ka mag-iisip na nauubusan ka. Our tithes and offering, it doesn't cost us, it pays us off. Kung ang prayer, ganun din ang giving. Amen? Sige po, let's lay our hands to this offering. Father God, we thank you, Lord, for the privilege, oh God, na makapagbigay, Panginoon. Thank you, Lord, that this is our love to you, oh God. Salamat po sa mga puso ang mga tao, oh God, na cheerful na nagtatao sa iyo. Right now, by the power of God, we declare that this tithes and offering, I declare a multiplication in the mighty name of Jesus. Mayong peste sa pangalan ng Jesus. Thank you, Lord, that by this, through this, oh God, many people will be reached out, will be saved, Panginoon. Salamat po na isang pribilehiyo na kami magsilbi, magkaibahan sa pag-advance ng sa inyong kingdom, oh God. Father God, salamat po that whoever loses their life for the Lord will find its life, oh God. Kaya, Lord, ay kami nakawaraan, oh God. But we have everything we need, Father God. We glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Yan. Okay po. Let's, kanina, sinabi ko, i-welcome the Sigmatics. Pero di naman po lang siya nagsabi, ako lang. So, sige po, i-welcome ta ang matapang, asin may paninindigan, na inapod, pinili, asin pinagkatiwalaan kang Diyos. Di ba tapos? Yan. Let's praise the Lord sa iyong buhay na magpagamit. Thank you, Lord. Madungog kami sa imo, Lord, sa paagi niya. Thank you, Lord. Woo! Excited na ako, grabe. Patindog na niya ako dyan. Aram ko talaga na ma-receive ka mo. Ayo, mag-receive ka mo po. Sobrang gayon talaga. Taramon ni Lord yan. Naaldaw na ini. Magkakan kita, may inihain sa tuya si Lord. Kaya kita po magkakan. Iyo po, dahil na ako matagalog, medyo, kulang ang balon kong Tagalog. Ayo, pwede mag-Bicol or Tagalog. Mix na lang kita. Diba? In Jesus name, maintindihan indong mga naghihiling sa live. And may spirito kita and pwede kitang maghapot kay Lord pag dahi ta naiintindihan ang mga sinasabi. Yeah? Ma-receive kita ngunyan, makakan kita ngunyan, piyesta ngunyan. Amen? I am excited to share the word of God. May bago si Lord na nihanda sa tuya and makakan kita. Thank you, Lord. Father God, we lift your name on high in this place, oh God. Lord, salamat sa presensya mo, Panginoon, sa lugar na ini, Lord God. Lord, pinapatunayan mo sa samuya, Panginoon, you are faithful, God. Lord, salamat. Tunay nga, Panginoon, na there is new, Panginoon, sa imo, oh God. Every morning, oh God, every day of our lives, oh God, there is new, oh God. And I believe, Panginoon, nag-i-expect kami sa imo, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen! Amen! So, sabi ko nga thank you, Lord. Sabi ko nga ining pag-uurulayan tangon yan, ning napakahalawig ka ini, pero pinahalipot ko lang kasi sabi ko, bako pang tayon yan para magmilagro ako para pakakanon ko kamo gabos. Amen. So, gusto kong magmirakulo na pakakanon kamo gabos, pero bako pa itong panahon mo yan. Amen. So, I'm just joking. So, ngunyan po, balikang tapo ang preaching kang Sunday, nakaaging Sunday. Isa po nakakatanda. Pagday po nakatanda, charing, take punish. Man, joke lang. Ang ka-Sunday, as in talaga nakaakan ako duman and may sarong verse sa kuya na tinao sa kuya si Lord, especially sa awit. Psalms 90 verse 12. Sabi duman sa Psalms 90:12,
teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. So, sabi po digde, pag sinabing brevity, ibig sabihin temporary. Temporary lang ang buhay tadigde sa kinabhan. Kung temporary lang ang buhay tadigde sa kinabhan, kinakaipuhan tang mamuhay ning may karunungan. Mamuhay na dai binabasta-basta ang buhay. Amen? Na dai wini-waste ang oras. Kasi temporary lang ang buhay. Sa Diyos palan po, sabi sa Biblia, sa Luke 12:21, of course, sa Biblia kita mabase. Yes, a person is a fool. Di ba? Ang kamangmangan sa Diyos ay ganito. Tinasabi dito sa Luke 12, to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. So, mamuhay dapat ng may karunungan, pero ang foolishness pala na sinasabi ni Lord digde sa Biblia, kapag pang sarili mo lang ang iniisip mo. 'Di ba? Katulad, ang story kasi dito, may isang mayaman na siya, tapos hindi niya alam kung saan niya na ilalagay yung kayamanan niya. Tapos, maliit yata ang lagayan niya. Kaya sabi niya, kinakailangan kong i-expand itong lalagyan ko ng mga ari-arian ko. Kaya, yun, sinabi niya itong kailangan kong i-extend, expand itong lalagyan ko ng mga kayamanan ko. Tapos sabi niya, pagkatapos nun, nakaralay na yung gagawin niya, pagkatapos nun, ang gagawin ko ay magsi-celebrate na lang, di ba? Mag-i-enjoy na lang sa buhay. Ganyan. Tapos, i-enjoy niya, syempre pinaghirapan niya yun, yung mga ari-arian na yun, ganyan. Tapos, mag-i-enjoy na lang siya. Yun ang plano niya sa buhay. Pero, kay Lord, foolishness pala yun. Di ba? Kamangmangan yun. Kamangmangan yun kasi, sabi ni Lord, yes, mayaman siya dito sa mundo, pero ang relationship niya kay Lord ay napapabayaan niya. Di ba? Hindi siya mayaman sa paningin ng Diyos. Kaya, pinapaalala sa atin mga kapatid, na tayo po ay nandito sa mundo upang paglingkuran ang ating Panginoon. Hindi lang po pang sarili talaga po ang iisipin natin, kundi ang buhay natin ay para yan sa Diyos. Amen. So, tayo po ay mag-proceed sa ating tatalakayin. Ang ating title, may pa-title ako ngayon. Ang ating title sa ating pag-uusapan ay pwede pong pakibasa ng lahat. Hands that serve, heart that bow. So sa Tagalog, ang kamay na yan ay paglilingkod, di ba? Ang kamay ko ay kailangan, di ba? Handang maglingkod sa Diyos. Ang kamay ko ay handang maglingkod sa Diyos. At ang puso ko ay handang magpakumbaba sa Diyos. Okay po? Handang maglingkod sa Diyos at handang magpakumbaba. So, Galatians, sabi po sa Galatians 5:13, you, my brother and sister, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. So, si Paul po ay nagsasalita dito sa kapwa mananampalataya niya. So, ang sinasabi niya, kayong mga pinalaya. So, kung kasali ka po dun sa pinalaya, kung kasali ka po dun sa mananampalataya kay Kristo, ikaw po ang tinutukoy dito. Sabihin mo, ikaw ang tinutukoy dito. Ikaw ang tinutukoy dito. So, para sa iyo ito. Sabi mo, para sa akin. Tuturuan ako ni Lord ngayon. Amen.
So, again, basahin natin. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. So, sabi diyan sa Tagalog, pinalaya na kayo, 'di ba? Tinawag kayo para maging malaya. Malaya para saan? Huwag kang pumayag na yung hilig ng laman ang susundin mo, 'di ba? Rather serve one another in humbly and love. Okay. So, may punto tayo diyan na 4, okay? Pang-una, ang punto natin ay serve our God by walking in humility. So, tayo daw po ay maglingkod sa Diyos ng may pagpapakumbaba. So, sabi ko nga kanina, pinagpraktisan ko na yung 6 a.m. Dito, ano na to? Napaka-bless nyo. No, ngayon po ay hindi ako magpapakontrol hindi ako magpapakontrol sa sarili ko. Si Lord po ang nabubuhay sa akin. Kaya, receive lang talaga. Mag-receive. Huwag i-resist kung ano ang sinasabi ng Diyos ngayong umagang ito. Thank you, Lord! Woo! Ngayon, ganito ang sinabi sa akin sample nito. Kapag may kirot sa puso mo na naglilingkod ka sa Diyos, ibig sabihin ay hindi ka pa talaga naglingkod sa Diyos. Ulitin ko po, kapag may kirot sa puso mo na naglilingkod ka sa Diyos, ibig sabihin hindi ka tamang nag-serve sa Diyos. Okay? Malinaw po? Malinaw naman. Okay. So, for example, sa maliit na bagay lang. Maliit na bagay. Kung kailan ka kumuha ng walis tambo, di ba? Nagwawalis ka. Saka ka sinabihan na, uy, magwalis ka nga. Di mo ba nakikita? Sa isip mo lang, di mo ba nakikita? Nagwawalis na nga ako dito. Diba? Ano ba to? Hindi pa ba to walis? Diba? O kaya, naghuhugas ka na. Tigsabihan ka pa na, uy, maghuhugas ka daw. Tigibo ko naglalaba. Diba? Bakit may ganong reaction sa puso natin? Diba? O kaya, naglalaba ka na. Naglilinis ka na sa bahay nyo, pero inuutusan ka pa rin. Diba? Di mo naiiling. Puhan mo lang magpa-introduce ka. So, bakit may ganong reaction? Sa maliit na bagay pa lang yun, na paglilingkod, di ba? Naglilingkod ka sa kapwa mananampalataya mo, naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka. Bakit may ganon pa rin, di ba? May ganong reaksyon ang puso mo. Kasi po, may yabang doon. Pakisabi nga, may yabang doon. Anong yabang doon? Kasi, sabi mo, ano sa'yo, Linda? Di ako naglililig. Di ba? Sa'yo, Linda, ning mayo akong pusa. Di ba? Dahil ko na kay puhaning sugoon. Yabang yun, kapatid. Amen, yabang yun. So, sa maliit na bagay pa lang, nagyayabang na tayo. Kaya, sabi ng Diyos ay mag-serve tayo one another in humbly and love. So, yun ang mga sample. Ayaw turuan, di ba? Hindi siya teachable heart, di ba? Kasi, sabi ko nga, nung nag-CR ako ka ito, tapos may pigpainot ako. Sabi ko, ika na po ang mainot. Medyo mas ahead sa kuya. Ika na po ang mag-inot. Nag-serve ako ning maayos ang puso and willing po ako na siya ang painuton ko sa CR. Pero aram nito, gini ba? Hano tatigtukdaan mo ko? Sabi ko, turo ba yon? Sa pagkakaalam ko po, ang turo ay 1 + 1 equals ganon yung turo. Pero, lang po yun, suggestion po yun. Sa isip ko lang yun. Hindi ko sinabi sa kanya. Pero, grabe, nag-ano ang puso ko na,
Ika na nga tigpagserbihan. Ika na nga pinainot, tas kaihiyon ko naman. Ika pa ba'y karapatan na magsabing, tinuturuan mo ba ako? Di ba? Grabe yun. Tapos, one time din, nagwawalis ako. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Himala yun. Nagwawalis ako. Tapos, pagwalis ko, magayagaya ang buhay. Himanay. Tapos, pagkatapos ka itong pagsighid ko, may nagtakam. Kunyari, ini ang daga mi. Daga mi ni ha. Tapos, ini, daga na kang iba. Tapos, nakuanan kong daga siya. Pagka nag-react siya. Sabi niya, ayan, hadaw, natigsisigilan mo ang teritoryo ko. Sabi ko, hala, pag-serve ko man lang ito kay Lord, nasa isip ko, grade ako, first year high school. Isip ko nito, last ko itong sighid. Tapos iyon na ito. Kaso may nagsita ka ito, grabe ang ko ito. Man, dyan na nga niyang pigserbihan, tapos hindi pang may karapatang magreklamo, arutaan. Tapos, diyo na ito. Siyempre, born again tayo, kaya kailangan natin magpatawad. Sinigidan ko manggariswa. Taganin na. Naman, joke lang. Nag-ano lang ako, sabi ko, Lord, pag may araw ka itong kirot sa puso mo, Lord, sa imo ko po tinatao. Sa ika po ang pinaglilingkuran ko, bako ang tao. Okay po? Dawa, anong gibuhon ta, digdi sa mundo. Dawa, tama man ang tigibo mo. May mako-comment at mako-comment sila. Kasi mga artista tayo. Di ba? May mako-comment at mako-comment sila. Kaya po, dapat, alam na natin yun. Di ba? Alam mo na dapat yun. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na dapat yun. Na may mako-comment sila. Kasi artista ka. Artista tayo. Mga sikat na tayo. Di ba? May mako-comment sila, may suggestion sila sa buhay mo. Di ba? Kaya, sabihin mo lang, Lord, ikaw po ang pinaglilingkuran ko. Lord, for your glory po ini. Dawa may masita-sinda, naglinig ka ng lamesa, masabi pa sinda, mahal po po. Lord, sa imo bagay yan, ikaw ba ang pinaglilingkuran ko ba kong tao? Amen? Si Lord ang pinaglilingkuran natin. Kaya dapat po ay matuto tayo na we are teachable heart. Amen? Teachable heart tayo. Kaya nating magpaturo sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, kaya nating magpaturo sa mga mananampalataya rin. Amen? Sa mga mananampalataya. So, katulad ni Samuel. Napakaganda nito nung kinorek ni Samuel si Saul. Kasi po, si Saul ay dapat, ang inutos sa kanya ng Diyos ay ubusin ang Amalekita. Diba? Amalekita. Mahal kita. Bakit aming entry? Amalekita, diba? Ang Amalekita ay pinauubos ng Diyos na lipulin. Pero itong si Saul nito ay nagdunong-dunungan. Diba? Dahil may tinira si Saul. Dapat daw patayin. Pero si Saul, ay, ang gundo po nito ititira ko to para kay Lord to. Diba? Maganda naman yung intention niya, pero hindi siya sumunod. Kaya, ang Samuel ay kinausap ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Samuel ay, sabihin mo kay Saul na bakit hindi siya sumunod sa akin. Diba? Ganito, kwento ng Diyos kay Samuel kung ano ang nangyari ng time na yon. Diba? Tapos, itong si Samuel ay nagalit. Galit na galit talaga si Samuel. Kasi, ikaw ba naman, lingkod yun ng Diyos tapos hindi sumunod sa Diyos? Ano yun? Lingkod ng Diyos pero hindi sumunod sa Diyos? Di lingkod siya na yun, Lingkod siya ng Diyos, kaya dapat sumunod siya
sa Diyos. Ay di ang ginawa ni Samuel, nag-pray si Samuel. Hindi agad-agad na kinorek, di ba? Nag-pray. Nag-pray siya, tinanong niya ang Diyos kung ano ang ginawa ni Saul, and detail na binanggit ng Diyos kung ano ang ginawa ni Saul. Tapos po, nung nalaman na ni Samuel, kinonfront niya si Saul. So, alam niyo po, nag-pray na to si Samuel, pero nagsinungaling pa si Saul. Nagsinungaling pa sa kanya, ay, hindi, wala akong tinira. Yeah. Mang-maangan. Mang-maangan. Di ba? Wala akong tinira. Wala akong tinira, sabi niya. Pero, may tinira si Saul. Sabi ni Samuel, alam ko, may tinira ka. Asa na yun? Baka kita, charing diamond. Joke. Bako ito. Kundi, sabi ni Samuel, naanggo talaga Samuel kasi dapat sumunod siya sa Diyos. Ngayon, nung kinonfront na ni Samuel si Saul, nalabas yung katotohanan. Ang katotohanan talaga ay hindi inubos ni Saul na patayin. May tinira siya. Kaya, nung ganun na, pig-correct ni Samuel si Saul, ay yun, nag-submit na si Saul kay Samuel. So, kung kailangan pong mag-correct tayo sa mga kapatid natin, pwede kang mag-correct. Sabihan mo, pwede ka rin pala mag-correct. Kasi si Samuel at Saul po, ay kinorek ni Samuel si Saul. Kapatid ito in Christ. Kaya ikaw, brother, sister, pwede mo po akong i-correct ha? Pag may pag may ginawa ako, or hindi ito sa Diyos, i-correct mo ako. Okay? I-correct mo ako. Kasi, pero, sabihin mo sa katabi mo, pero, manalangin ka muna. Diba? Manalangin ka muna. Kasi si Saul nga kinorek niya si Samuel, kinorek niya pa si Saul, pero nagsinungaling pa sa kanya. Pero nanalangin si Samuel, alam niya ang totoo. Kaya lumabas ang totoo. Kaya manalangin ka. Sabihin mo, manalangin ka. Manalangin ka. So, ganun po ang nangyari. Sabi sa Galatians 5:13, wag mong, di ba? Sabi diyan, wag mong gamitin ang kalayaan mo, di ba? Wag mong gagamitin ang kalayaan mo para payagan ang hilig ng laman. Okay? Wag mong gamitin ang kalayaan mo para payagan ang hilig ng laman. Aram mo po ang hilig ng laman? Ang hilig ng laman ay magreklamo. Di ba? Ang hilig ng laman ay kasali ang pagrereklamo. So, nahihirapan ka, agad-agad magrereklamo. Di ba? Puro na lang ngayon, Mayo! Di ba? Tinurumba na sulata kang agang bagas. Mayo na sa naman. Puro na lang na-experience mo, Mayo. Ang tendency mo magreklamo. Di ba? Mareklamo ka. Kaya, kapag nagrereklamo ka, bako itong humbleness. Amen? Kasi, instead na mag-pray ka, di ba? Sabi sa Bible, kapag humingi ka, ikaw ay bibigyan. Hindi naman sinabi, kapag nagreklamo ka, ikaw ay bibigyan. Hindi po, di ba? Humingi tayo. Moses, nirereklamuhan kang mga Israelite. Diba? Anong ginagawa ni Moises kapag nagrereklamo ang mga kasama niya? Diba? Si Moses ay nananalangin. Diba? Lord, kailangan ng ganito ng mga Israelita. Kaya, yun ang ginagawa ni Moses. Hindi agad-agad reklamo. Kapag nakaranas ng mga pangyayaring problema, diba? Humarap ka sa problema, mabigat na problema, lumapit ka sa Diyos. Hindi magreklamo. Amen? Lumapit sa Diyos, sabihin kung ano ang nararamdaman. Lord, ganito ang nararamdaman ko. Amen? Willing si Lord po na makinig sa atin. Opo? Kaya, wag kang dahil ka mahugakan magtaraw. Dahil ka mahugakan makipag-ulay sa Diyos. He is willing po. Sabi po sa number 2, ang puntos natin ay serve our God by living
a selfless life. Okay, kanina, ang in-example ko ay mga kabataan, di ba? Pag inuutusan ng mga nanay. Ngayon naman, ang ating example naman ay mga nanay at tatay. Para pair. So, ngayon, ang mga nanay, ano kasi yan, bago ang compliment, ay, ano nangun compliment nangun pala, bago ang compliment. So, ngunyan, ang mga nanay po may higusan. Yeah, di ba? Ang mga tatay may higusan. Gabos ang mga paglilingkod sa ake, gabos tinatao, di ba? Ready na, mga kakanon, balon kang ake, mga bado, tigpe-prepare kang ina, tapos kang ama. Tapos ang ama nagpo-provide ka mga pangaipuhan kang pamilya. Ngunyan, pagal-pagalaan, di ba? Natural na napapagal ang magurang. Tapos, kaipuhan dining abang kang magurang. Kaya, minsan, pag sinabi sa imo kang pakihugasan daw ngaya, pakihugasan daw ngaya, ikaman, hali-hali mo sana maghiro, siguro 1 second or 2 second ka pa sa nang naghiro. Si nanay mo, siya nang nagibo ka sinugo. Sinugo mo. Di ba? May power sinda na agad-agad sinda, maduman na, ay, ako na daw ngaya maugas, mga mayong nagintok ko. Dahil na ka mo nakakatabang sa kuya, harapkaan. Di ako na lang piripirme. Harapkaan. Pag sinugo mo, labado ngaya inini. Tapos aki, dahil tulos ng tubod, pag hilinga mo, yaw na duman sa labahan, ina mo. May magic sinda dahil mo maaraman na. Tapos, yan, pagkatapos ka itong maglingkod kang ina, tapos kang ama, anong tigigibuninda na kapag, ika nang naglaba, ika nang nagluto, ika nagabos, ikaw na. Ikaw na ang gumawa ng lahat, ay, kasunod nun ay self-pity. Aram nito kung hadaw, pakatas ka ito, naglapigot na siya, tapos yung mga ake mo, dahil katigtabangan, self-pity ka na, Lord, arog sindakaan, diba? Binigay ko na ang lahat sa kanila. Bakit arog pa kaning ibabalos ninda? Arog ka, self-pity na. Diba? Kaya, sabi talaga sa Bible, ay, kalimutan mo ang sarili mo pag naglilingkod ka sa Diyos. Di ba? Alam nyo, magayuno na mag-pray. Magayunan mag-pray kasi duman mo may hiling na duman magagadan sa dating ika ang sadiri mo. Hadaw ta sabi ko, aram nindo, nagpe-pray ako na so mga dating dai ko manawag pag-pray, syempre puro na lang sa diri mo, di ba? Beautiful, you are, di ba? Sa dire, gusto mo, blessings, mga arog kaam, puro sa dire. Pero once nanilid ka ni Holy Spirit na ipag-pray mo ining iba natin, mawawara so dating ikang makasadire. Amen? Di ba ang makasadiring pagkatao, puro na sana ika. Pero sa prayer po, nawawara itong puro ika. Amen? So iba na. As duman ko na, nahiling na, duman ko na pag-pray na, love ko ining brothers and sisters ko kay Lord, love ko ining mga diba? Diyan po maluwas. Kung gusto nindong, mawara so dating, puro na lang ika, mag-pray ka mo. Kasi mga-pray ako. Yan. Sa pagdi-disciple po, grabe aram nindo ako ang tawong, as in talaga, di ako naniniro. Di ba? Ako nga po, mas ako, abukuman sa iyo, sa ikaman. Di ba? Pero dahil nga nagdi-disciple ka, and aramong bakong na ika ang nabubuhay, kundi si Lord na, duman maruluwas na, ang compassion, duman maluwas ang unconditional love, arugaan, mag-disciple kita. Mag-disciple kita. Tanganing mailing ta na arog pa lang ka ito na
nililingawan ta talaga ang satuyang sadiri. Kundi ang nabubuhay na satuya si Lord. Pakisabi, Lord. Turog na po ka mo. Dahil pa mo. Sige. Sa pangantulo po, panuta pagsiserbihan ang Diyos. Sabi sa, serving without recognition. So, kahit mayong palakpak, kahit walang thank you, mamanuel, thank you, aragaan, kahit mayong, ning chocolate, tinausay mo, mayong kakano na tinausay mo, appreciation, aragaan, malingkod ka sa Diyos. Kasi, this is your duty. Pakisabi, this is my duty. So, pag sinabi pong duty, dai ka pa aalalahanan everyday kang trabaho mo. 'Di ba? May mga kitag din, mga teachers, mga principal, tapos may mga nag-work po digdi. Dai man iyan everyday na pinaalalahanan si dakang government. Hoy, kay po mo magtrabaho ngunyan, Lunes ngunyan. Monday to Friday kay po mo mag-work. Arugan, 'di ba? Dai man si datik-text. Once na na-hired ka, once na na-orient ka po, ika po, ara mo na ang dapat mo gibuhon. Yan, arugaan ang ibig sabihin kang duty. Diba? Trabaho ko ini. Dapat lang na gibuhon ko ini. So, ngunya na, aldaw na ini, pinapaalala po sa tuya kang Diyos na yes, mga aki kita kang Diyos, yes, mga hari at pari po kita, yes, mga, po kita, ano nga po sa Indo? Ano nga po sa Indo? Kamo po, mga disciple, mga, kita po ang tinawanan kang Diyos ning authority digdi sa daga. Pero, kita po man ay inapod na mga lingkod kang Diyos. Pakisabi, lingkod ako kang Diyos. O ngunyan, lilinawin ko lang maray, ang servant po ay ini po ang mga, anong pagkakaiba ng servant at slave? Anong mga karapatan ng servant? Ang servant po, may right ang servant na maghabo. Diba? Pag inutusan siya, pwede siyang maghabo, pwede siyang magtae. Diba? Tapos, may right ang servant. Iyo po. Tapos, ang servant ay, ini ang pinakagusto nito, may sahod. Yeah. May sahod ang servant. Pero ang slave, inaabuso. Di ba? Dawa abo niya na inaabuso ka. Di ba? Bilibon mo niya. Tapos, pag dahil niya nagibo, may punishment pa. Di ba? Tapos, mayong karapatan ang slave na maghabo. Pero ang servant, iyo po ini sumaka nakaranas ng pagmamahal, nakaranas ng biyaya ng Diyos, nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi nga niya sa Biblia, isay man nakaranas ng pagkamuot kang Diyos na dakula, iyo man ang mabalos ng dakula ng pagmamahal sa Diyos. So, araw-kaan kita inapod kang Diyos, servant, hindi sa pilitan. Once na nag-accept ka na si Lord ang Lord and Savior mo, si Jesus ang Lord and Savior mo, ika po ang servant na kang Diyos. Amen? Dahil katigpirit, kundi nag-response ka lang kung paano ka minahal kang Diyos. Amen po? Amen. So, basahin po natin ang Luke 17:7-10. Sabi dito, basahin po ng lahat. Suppose one of you has a servant. Kunyari, mayaman ka mo. Tapos, may uripon ka mo. Iya pa, mayaman na. Imagine nyo, mayaman ako, si Madam Auring. Ika po, si Madam. Tapos ngunyan, may may alipin. Or may servant ka, may lingkod ka po. Kung may lingkod ka, tapos, yung lingkod mo, ay galing sa pag-aararo. Kunyari, galing sa pag-aararo itong lingkod mo. Or sabi diyan, or looking after the sheep, or ikaw naman ay, or yung lingkod mo ay nagpapastol.
ito po kaya ang gagawin mo? When he comes in from the field, do you tell him to hurry along and eat meal? So, sasabihin mo kaya doon sa lingkod mo na, pagkatapos niya mag-araro, pagkatapos niya mag-araro, manadigdi, tukaw ka na digdi, ano gusto mo? Mag-inasal? Yeah. Ano gusto mo? Pata? Bunuan ng pataan. Di ba? Yan kaya ang sasabihin ng ng master mo. Sabi po dyan sa verse 8, of course! Sabi po dyan sa verse 8, of course! Pagkasabi mga kapatid, of course! Not. Instead, anong sasabihin sa kanya? Get my supper ready, then put on your apron and wait on me while I eat and drink. After that, you may have your meal. So, grabe, ang gigibuhon, pagkatapos niyang mag-serve, di ba, nag-araro plowing, or nagpastel siya, ang gigibuhon niya manggiraray, pag abot niya, ma-serve manggaray siya. Paglulutuan niya sa iyang master, and then pagkatapos ka ito, mahugas siya. Diba? Or ka na-imagine ko, mahugas siya. Tapos, pagkatapos naman, siya naman ang makakana. Magayon sa part na kita naman ang makakana. Tapos, sabi sa verse 9, the servant does not deserve thanks. Pagsabi, mag-react naman kayo mga kapatid. The servant does not deserve thanks for obeying orders. Does he? Does he? Yeah, thank you, Sean. Does he? Di ba? Kailangan po kaya na pasalamatan itong servant kapag pinaglingkuran siya ng master, ay pinaglingkuran mo ang master, kailangan po kaya ng servant ng pasasalamat? Sabi? Ano sabi? Hindi. Diba? Hindi. Sa pelikula ko lang yan nakikita. Pag tinithank youhan, di ba, ang servant, sabi kang master, thank you, pero you're fired. Fired ka na pala. Lahat na pinasalamat, alam ko na, maganda nga ang paghiro mo digdi sa company, arug-arugaan. Tapos, ito pala, nagbabawas yung daning empleyado. Tapos, fired ka na sa sunod. Ganun. Hindi po kailangan na pasalamatan daw ang servant. Kahit pinaglingkuran mo ang master. Sabi sa verse 10, it is the same. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. It is the same with you. It is the same with sa akin. Sabi sa akin. Kahit pabulong lang yan sa akin. It is the same with me. When you have done all you have been told to do, sabihin mo, kapag nagawa mo na ang lahat, ano ang sasabihin mo? We are ordinary servant. We have only done our duty. Alam niyo? Ay, grabe! Wait lang, bago ko explain kasi kaninang umaga, akala ko, tapos na ako. Tapos may tigsarabi pa sa kuya si Lord. Tiglista ako. Baka may malingawan ako. Dahil ka puhan malingawan ini. Iyo po. Ma-receive ako ngunyan. Bakong hard ang puso ko. Sabihin mo, bakong hard ang puso ko. Ma-receive ako ngunyan. Amen. Magkakaigwa akong buhay ngunyan sa pagsisirbe sa Diyos. Diba? Sabi digde, kapag nagawa mo na ang lahat, ano dapat ang sasabihin mo? Ordinaryong servant lamang po ako at ginagawa ko lang ang trabaho ko. Trabaho ko ito. Kaya, kunyari, Lord, nagsimba na ako. Yeah, di ba? Sabi mo, Lord, nagsimba naman ako.
Arugaan, puon pa 6 a.m. hanggang 9 a.m. Diyaon ako din. Diba? Lord, nag-worship leader na ako. Ako na sa nangani, permi. Yeah. Lord, nag-preach na ako. Kung, kasbanggi hanggang ganyan. Namatangaan. Lord, nag-pray na ako ning 24 hours. Yeah. Sino kaya yun? Nag-pray na. Lord, nag-offering na ako. Diba? Tinao mo na. Kang nakaagi pa nga ni, ang offering ko. Masababa. Ngunyan masalang ko na. Ning dos. Di ba? Lord, lahat na. Nagawa ko, dakol-dakol na ako ning, mga disciple, di ba? Ning, nagkalap na ang gospel dahil sa kuya. Yeah. Nag-serve na ako sa imo ning lubusan. Arugan, gabos na, naitao ko na. Lahat na nagawa ko. Sabihin mo, perfect. Perfect. So, dapat lang. Mga kapatid, dapat lang po na ginagawa natin yon. Sabihin mo, dapat lang. Kasi ito po ay duty ko. So, wag mong ipamukha kay Lord po na may utang na loob ang Diyos sa'yo. Amen? Wag mong ipamukha na kapag naglingkod ka sa Diyos ay dapat may gawin siya sa akin. Di ba? May ginawa na po. Tapos na ang ginawa ni Lord. Okay po? Lahat na ibinigay na sa atin. Okay po? So, kapag piling mo daw, sabi ni Lord sa akin kaninang umaga, kapag piling mo daw, nagawa mo na ang lahat, magtanong ka pa kay Lord kung anong gagawin mo. Amen. Masyado bang mabigat? Ngayon, sabi ni Lord po ay, kapag, ulitin ko para kung uno nindo, i-catch nindo po. Kapag nafe-feel mo, nagabos ko na ngaya, ginibo, lahat na, magtanong ka pa kay Lord. Okay? Kasi may ipapagawa pa sa'yo si Lord. Okay po? Katulad nung mayaman na lalaki. Itong mayaman na lalaki na ito ay sabi niya, lahat niya na daw nagawa. Sinunod niya na ang 10 commandments. Naging 13 pa. Naging 13 ang pagsunod niya. 'Di ba? Lahat na nagawa na ng lalaking ito. Pero nung nagtanong siya kay Jesus, ano po ang dapat kong gawin pa? 'Di ba? Sabi nung mayamang lalaki. Tapos, sabi ni Lord, ipabakal mo ang mga ari-arian mo. Shucks, so mayaman na lalaki. Tapos, naguli siya garo siya pinagbagsakan ng langit at lupa. Ikaw manda kaya ipabakal mo mga ari-arian mo, yaman-yaman muna. Tapos, ipapabakal mo. Tapos, ang itatao pa sa mga mahihirap. Arugaan. Namuya sila. Di ba? Arugaan. Grabe. Kaipuhan mo pala. Pag namamati mo na ginibo mo na ang gabos, magdulo ka kay Lord. Kaya maghapot ka, Lord, ano pa ang dapat kong gibuhon? Aram nindo kaya po, mga kapatid. Mayabang kasi dun. Alam niyo kung anong yabang doon? Pag halimbawa, ika po, naatasan ka sa harong nindo na, maghugas, di ba? Maglinig sa harong, maglaba, harukaan. Ano ang namamati nindo? Yeah. Mga pahambol, mayo kaming namamati. Okay lang sa kuya, naalipino ninda ako. Di ba? Di ba ang namamati mo? Ako na sa pere-pere, ako na sana, di ba? Ako na naghugas, ako na nga niyang naglaba, ako na nga niyang nagsakto, ako na nga niyang, ako na nagluto, arugaan, di ba? Pag arug ba katong namamati mo, nagiyabang ka na, higas-higas ko, maray, arugaan, di ba? Nagpalak-palak na ang talinga mo. Pag natuyaw ka pa kang, magurang mo na, higas-higas, ikaw daw ang pinakamahigos sa magturugang. Di ba? Mayabang doon. Kaya ayaw ni Lord na maging mayabang tayo, mga kapatid. Di ba? Sinabi ni Lord na, itong word na ito sa atin ni Lord, kapag
ulitin ko ha, kapag napifeel mo po na ikaw po ay nagawa mo na lahat, ikaw po ay magtanong pa sa Lord. Marami pang gagawin. Okay po? So, malinaw na malinaw, sinabi ng Diyos, ayaw niya ng mayayabang. So, tayo po kaya ay nakakapag-serve ng tama? Sagutin mo po ang tanong ko sa ibulong mo lang sarili mo o kaya kahit walang boses. Ito po ay, pwede man may boses para madawmi kung nagsiserve ka talaga. Ikaw po kaya ay nagsiserve ng tama, Lord? Ngayon po, kung nasagot nyo na po ang tanong ko, tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos na wala po tayong karapatan na mag-judge. Sabihin mo, wala akong karapatan mag-judge. Kung itong tao na ito, naglilingkod ng tama, o mali. Di ba? May mga times na ang mata mo, ay, guro ngaya, basket offering, guro padabog itong nagkukuaning Di ba? Nakaisip ko ka to, guro ngaya, sala ngaya ang pag-serve niya. Di ba? Di siya naka-smile. Dapat naka-smile siya. Mayo kitang karapatan na mag-judge kung naglilingkod ba talaga siya kay Lord. Si Lord lang po ang nakakaaram kung isa'y sa tuya ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen po. Dawa, dikit sa na ngayon. Pag-worship ngayon kasi bago, di nagrulukso. Di nagrulukso. Ibig sabihin niya ka to, desin datig kakaulay ni Lord. Ikaw na nag-conclude. Mayo kitang karapatan na mag-judge. Si Lord lang po ang may karapatan na mag-judge. Amen? Sa ginigibo kung tama ba o mali ang pag-serve na. Sabi sa James 4:6, but He gave more grace, therefore He say, God resists the proud, but gives grace to the humble. So lahat po na mayayabang ay di magiging successful. Kung gusto mo maging successful, huwag kang mayabang. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako mayabang, hindi ako ganyan. Amen. So, alam nyo, bakit po? Si Satan po ay kilalang kilala niyo si Satan. Di ba? Ang gawa niya ay to kill, destroy, and steal. Diba? Kaya, si Satan po, alam nyo, hanggang ngayon, bitter pa si Satan. Bakit? Gusto ka niyang makasama. Gusto mo ba sumama? Sumama. Diba? Si Satan ay bitter pa hanggang ngayon. Kasi, alam niyo po ang nangyari, diba? Si Lucifer ay angel siya. Angel siya at siya po ay napakaganda. At dahil doon, sabi nga, si Satan daw po ay natinag doon sa kagandahan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang Diyos ang may bigay noon. Pero natinag si Satan doon. Ang ganda-ganda ko na at kailangan ako na ang Diyos. Yeah. Dapat ako na ang maging Diyos. Tapos, ang nangyari kay Satan ay naglagapak. Hindi naman naging successful si Satan. Di ba? Talunan nga siya ngayon, di ba? Di ba? Talunan na si Satan. Kaya, walang nagsasucess kapag po mayabang ang isang tao. Amen? Hindi ako ganyan. Sabihin mo, hindi ako ganyan. Si Eve and Adam. Kilala niyo si Eve and Adam? Tinuro po yan sa Kids Church. Pwede niyo pong alamin. Si Eve and Adam po ay nagkaroon din po ng pangyayari na sila po ay nahulog sa kasalanan dahil po sila din ay mayabang. Saan doon ang yabang? Kumain lang naman sila ng prutas na nagbibigay kaalaman sa tama at mali. Pero mayabang na pala yun. Bakit? Alam nyo, sa tingin ko, bako duman, nagpadara, si Eve and Adam sa, si Ramon ini. Sa inot na sinabi sa inda ni Satanas. Ang sinabi ni Satanas ay magiging Diyos sila.
Oh, kapag kinakanin to ning bungang kahoy na nagbibigay kaalaman sa tama at mali. Ini po, sabi ka itong ni Satan, magiging Diyos ka mo. Kaya ini si Eve and Adam ay kinain nila so bungang kahoy. Kaya po sinda naglagapak. Pakisabi, naglagapak. Diba? Naglagapak sinda, hindi sila naging successful dahil mayabang. Ayaw ko mangyari yan sa akin. Sabihin mo, ayaw ko mangyari yan sa akin. Talunan na si Satanas. So, pang-apat na pag-uusapan natin, serve. Paglingkuran natin ang Diyos. Serve our God by serving with thanksgiving. Okay. So, ito po ay pwede pong sundan ako sa Matthew 20, 1 to 16. Pero po, kayo po, tumingin lang po kayo sa akin at ipuhan pong aramo nindo iyo po, resibihon ta po, ining tataramon ng Diyos. And ipuhan ta pong magras kung ano po ang pinasasabi sa tuya kang Diyos. Amen? Amen. Mayo kitang papalampason na word. Amen. Mayo kitang papalampason na sasabihon sa tuya ng Diyos. The parable of the workers in the vineyard. So, story po ini kang sarong landowner na may ubasan and kinakaipuhan niya po na ining mga trabahador. Kaya ini pong landowner na ini, amay-amay siyang nagluwas. Diba? Amay-amay siyang nagluwas and pagluwas niya, naghahanap siya ng trabahador. Yan. So, kapag naghanap siya ng trabahador, nai-imagine ko na ini po, sinerch ko kaya siya na ang aga na ini is, ang aga sa inda, 4 a.m. Yeah, 4 a.m. in the morning. So, amay-amay, banggiyon pa ka na 4 a.m. in the morning, naghahanap ining landowner ng mga trabahador, tapos may nahanap ining landowner. Tapos, hinda po nagkasundo na ang bayad ay isang salapi. Diba? Nagkasundo sila na magtrabaho itong trabahador na nahanap kay itong landowner. Kaya po, ini nagdumana sa ubasan. Nagtrabaho sila. 4 a.m., imagine nito po, 4 a.m. to 6 p.m. is equals, equivalent. Anong oras sila nagtrabaho? 14 hours. 14 hours sila. Tama po ba? 4, 5, 6, 7, 8. Diba? 14 hours na nagtrabaho sila. 4 a.m. to 6 p.m. And then, pagkatapos po, lumabas ining may ari. Diba? Naghanap na manggiraray siya ng mga trabahador. Tapos, anong oras iyan? 9 a.m. May nakalagad 9 a.m. 9 a.m. to 6 p.m. Gabo sila nagtapos ng 6 p.m. So, equals 9 hours. Diba? 9 hours. 9 a.m. to 6 p.m. is equals 9 hours sila nagtrabaho. Tapos, pagkatapos maghanap naman ka itong landowner, nagluwas na naman siya. Diba? Naghanap garay siya ng mga trabahador. 12 noon. Diba? Ano na ka ito? Ning mainito ng maray. Tapos, pero may nahanap landowner. 12 noon to 6 p.m., 6 hours na nagtrabaho. Tandaan po ha, may pa-exam ako siya. 6 hours. 3 p.m., nagluwas na naman landowner. Pagluwas ka landowner, ning may nahanap na naman siya ng trabahador. Pinaduman niya sa ubasan. Tapos, ining 3 p.m., nagtrabaho siya ng pirang hours. Yeah, nagdadang 3 hours. Pagkatapos po, nagluwas na naman ining landowner. Anong oras? 5 p.m. 5 p.m. to 6 p.m. Pirang hour. Yeah, matitibay talaga ito sa mathematician. So, ngunyan, sa story na ini, natapos na sinda magtrabaho. Tapos pagtapos magtrabaho,
pinapuon duman sa nahuring mag-abot hanggang duman sa mga nag-abot kaso 4 a.m. Yan, naamoy-amay. Tapos, yun na to, pigs will duhana. Pigtao is isang salapi, isang salapi, isang salapi. Lahat kayo tiging-isang salapi. Bigyan ng jacket yan. Yan. Isang salapi. Tapos, pagkatapos kang sweldohan, ining mga, nainot, ito sa kuya, parehas lang. Di ba? Nag-expect sila na dapat, mas mas lamang sa kuya, 14 hours ako nagtrabaho, tapos parehas na sa 1 hour. Ipalagay ta. Tanganing mas magabat, digdi sa panahon-tahon niya. 14 hours ka nagtrabaho. Tapos, 20,000 sa imo. Halangkaw na de. Halangkaw. Pero ining 1 hour na nagtrabaho, 20,000 manggaray ang tinao sa iya. Anong mamamadi mo? Unfair or hindi? Magsalata kayo. Perfect. Di ba? Ano ba? Unfair po ba o hindi? 14 hours ka nagtrabaho. Ang trabaho po dito ay 8 hours. Di ba? OT mo na yun. May OT ka dapat na bayad. Overtime na bayad. Pero anong ginawa? Ang binigay lang sa iyo ay 20,000. Pareho ng 1 hour na nagtrabaho. Balik tayo sa story. Di ba? Unfair, di ba? Unfair? Pero sabi ni Lord, hindi unfair. Hindi unfair. Pakisabi, hindi unfair. Hindi ako matutulog ngayong umaga. Aalamin ko kung bakit hindi unfair si Lord. Di ba? Nung bata pa kasi ako, nabasa ko to, sabi ko, unfair mo ba talaga si Lord? Kaya iyan ang basihan ko kang unfair. Pero hindi pala unfair si Lord. May pinakita sa akin si Lord kung bakit hindi unfair si Lord. Alam nyo, ito kaya nauna na ito, nag-serve po kaya ito ng tama sa Diyos. Di ba? Kung ipalagay natin. Nag-serve kaya sila ng ayos sa master nila. Hindi kaya ang ginawa na lang ng nauna ay naghari-harian na lang. Yeah. Di ba? Naging na. Kaya baga po, natatandaan ko, syempre nagtrabaho man ako, gabos na mga masasakit sa imo tinatao. Diba? Masakit po kaya sa ko ang math. Tinatao sa imo ang math. Tinatao sa imo ang mga mape, di ba? PE, gabos iyan. Sa mga baguhan po iyan, tinatao. Pero, ang mga, sorry po. Sorry po, pero di ako ma-filter nun yan. And nagsasabi lang ako nito. Di ba? Gabos na sa baguhan, di ba? Sa baguhan tinatawag gabos na obligasyon. Arugaan. Sa baguhan, gabos na mga masasakit. Nagadi-adian na sinda. Kaya nga nang apod sinda, tagapagmana, ano na nga yung tagapagmana ni Bossing, daog pa ngaya, so among kong makasugo sa ko. Di ba? Mga tagapagmana na ang apod sa inda. Di ba? Hindi kaya naglingkod itong mga nauna, pahinga na lang, di ba? Relax ang buhay ni Boss. Arukan. So, after kong sasabihin ito, kung hadaw, i-compare muna natin sa Matthew 6, verse 6. About, sabay-sabay pong basahin, about 5 in the afternoon, he went out and found still standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" So, medyo magabat. Pwede po kita maghangos. Hangos ting halawig. Yan. So, nagtrabaho ining mga naghahalat ning trabaho. Yeah? Napansin nindo, nagtrabaho din sinda. Nagtrabaho din sinda. Aram nindo, may kasabihan kita na
or na-experience kaya ini kang mga nagsabi na kapag mas magastos kapag nag-apply ka pa lang ng trabaho. Tugod ka mo, mas magastos kapag nag-apply ka pa lang ng trabaho. Hade? Hagadan ka na ning resume, mga requirements, di ba? BIR. Ning application letter, PSA, PIN number, di ba? Kaya nga rin nag-apply ka, ta gusto mo ning kwarta. Tapos, ikaman, mapaluwas ka ngun aning kwarta bago ka i-hired. Tapos, pagkatapos ka pang may una sita, initial interview. Inapudan ka naman ko pero may initial interview. Pagkatapos kang initial interview, may final interview. Tapos, pagkatapos, iti-text me na lang po kung kung pasado ka. Or yun? Bakit gano'n? So, araw ka ito, mas magastos mag-apply ni trabaho kaysa mag-igoning trabaho. Kaya praise the Lord, nahiling ini kang may-ari ni ubasan. Diba? Sabi dyan na, kaya, nagtitindog lang ka magdining ning maghapon, aragaan, diba? Nahiling ka, so, may-ari. Grabe. Nahiling imagine ko, nahiling ito kang may-ari. Ibig sabihin, daghahanap pa sa ning trabaho sa may-ari. Today niyo pa ininot so alas 5. Pero grace talaga ito ni Lord. Basta, tapos, yun na to. Hilingonin to. Balik kita naman sa tigbabasa ta. Hadaw po, napa-question ka mo, hadaw ta, nag-hired pa, ining may-ari, ining landowner, ning 5 p.m. Ooh. Hadaw kaya ta nag-hired pa ining may-ari hanggang 5 p.m. Dahil po, dai patapos ang pakisabi trabaho. Dai pa tapos ang trabaho. Yes po, possible na nauna yung mga 4 a.m. na dumating, pero they are not working well. Okay? So, kaya, dapat aram ka talaga. Diba? Alam mo dapat na ang hands mo ay nilikha iyan para mag-serve. Diba? Ang puso mo ay nilikha iyan ng Diyos para magpakumbaba sa Diyos. So, lingkod ka rin. Okay? Lingkod tayo ng Diyos. Pakisabi po, lingkod ako ng Diyos. Diba? Magsiserve dapat. Yung mga nauna, mag-serve ng mas maayos, mas maganda. Diba? Mas, dapat sinda, mas eager. Diba? Na pagsisilbahan ko itong master ko na ito. Magiging thankful sila. Diba? Bakit sila magiging thankful? Parehas lang naman yung sahod. Ganyan. Magiging thankful sila. Alam mo kung bakit? Itong na to, na-spared na sila. Yung mga nauna, na-spared na sila sa pag-iisip. Saan kaya ako kukuha ng makakain? Saan kaya ako, kukuha ng masusuot ng mga anak ko? Diba? Diba dapat magpasalamat sila sa Diyos? Magpasalamat sila sa Diyos kasi na-hired sila. Diba? Or master nila. Magpasalamat sila sa master nila na na-hired sila at na-spared na sila doon sa dapat pag-aalala nila. Okay? So, maging thankful sila kasi natulungan sila. Diba? Natulungan sila ng mga bagong na-hired. Imbes mabigat ang mga dapat gawin nila, itong landowner na ito ay inisip ang kapakanan nila na hindi sila mahirapan. Okay pa? Yun yung goodness dun sa pag-hired sa kanila. Yun na lang dapat ang tiningnan ng mga nauna. Na, thank you, na-spared na ako, dapat inisip ko pa ito. Pero dahil na-hired ako, hindi ko na ito iisipin. Diba? Dahil na-hired ako, natulungan. Diba? Dahil na-hired yung iba, natulungan ako. Okay? Nagigets nyo po?
Nagigets niyo po. So, it's a privilege po, mga kapatid, to serve our God, our most high God, ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ano nga po pag sabi daw, kapag nagawa mo na ang lahat, ano ang dapat nating sabihin? We are unworthy servant. Ginagawa ko lang ang aking duty, di ba? Trabaho ko ito kasi once na binigay ko ang aking buhay sa Panginoong Jesus, ibig sabihin nun ay paglilingkuran ko itong Diyos na ito. Hindi utang na loob ni Lord ang pag-serve mo, kundi ito po ay response mo doon sa kung paano ka minahal ng Diyos. Okay po? Kaya sabihin mo sa sarili mo, mag-iigihan ko na mag-serve kay Lord. Hindi ako titigil. So, sabi kanina, mag-humble, dahil kita magreklamo. Yeah? Kung may sasabihin ka, kay Lord ka sabihin kang saloobin mo. Yeah? Paagi ito na nag-humble down. Ara mong tinatao mo ang gabos kay Lord. Amen? So, number 2, bako kang dahil ka maging makasadire. Yeah? Si Lord po ang bahala sa imo. Di ba? Kung pinag-pray mo sa ibang tao, si Lord ang bahala sa imo. Di ba? Kung naglingkod sa ibang tao, si Lord ang bahala sa imo. Amen? So, kahit walang appreciation, kahit wala man lang thank you, na nga ginibuan ng maray, di ba? Tapos, sinda pa ang may karapatang magsumbat sa imo. So, si Lord po ang nakakakita ng lahat ng ating paglilingkod. Okay po? So, ang dapat nating gawin, kung si Lord ang nakakakita ng lahat ng ating paglilingkod, tayo ay magpapasalamat dapat sa Diyos. Diba? Magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi, lahat na ginawa na ng Diyos. Okay? Lahat na po ibinigay na sa atin ng Diyos. Kaya magpasalamat ka na na-hired ka. Magpasalamat ka na may Diyos pala na nagsusolusyon sa lahat mong problema. Magpasalamat ka kasi ginawa kang anak ng Diyos. Ibig sabihin, mahalaga ka sa Diyos. Yun ang pasalamatan mo. Yun yung bigyan mo ng toon, ng pansin. Hindi yung mga bagay na galing sa Satanas. Di ba? Bakit ko sinabing galing sa Satanas yun? Kasi, hindi naman yun magpapalip sa'yo. Di ba? Kung magpapababa sa'yo yung word na yon, yung sinasabi sa'yo, ibig sabihin, hindi yun si Lord. Okay? Ang gusto ni Lord ay maglingkod ka ng may pasasalamat. Maglingkod ka ng pa-level up. Hindi po palubog. Iyo po, maglilingkod ka sa Most High, kaya ibibigay mo ang iyong buhay sa Lord lang. So, aram nindo mga kapatid, mayo akong nahiling po sa Biblia na pinabayaan kang Diyos. Naglingkod sinda, pero si Lord man, tigtatao niya man ang mga kaipuhan ka mga lingkod niya. Amen? Okay, bako kang, pag kini makahirap? Bako ka makahirap? Si Lord po ang nagtatao sa tuya kang gabustang mga kaipuhan. Sabi po sa Genesis 25:8, ini po, buhay ni Abraham. Si Abraham ay, sabi dito, and he died at a ripe. Right. Hinog na. Diba? Na-imagine ko, dai nagadan si Abraham sa disgrasya. Diba? Dai nagadan si Abraham dahil sa hilang, old age. Having lived a long and satisfying life. Nagadan si Abraham with satisfying life. He breathed his last. Ibig sabihin, naghingalo si Abraham. Sananda. Bakong arog ka iyan nagadan si
Abraham, palawak ko rin ang imagination nindo mga kapatid. Hindi naghihingalo nang mamatay si Abraham. Ay, subulong mo ngayon, tusukan mo ngayon ako. Dahil nagadan sa arugan si Abraham. Kundi si Abraham mismo ang nag-decide na gusto niya na magadan. Pati ang ibang mga disciple, mga naglingkod kay Lord, sinda ang nag-decide na gusto ko ng magadan. Tinataon ninda na ang buhay ninda sa Diyos. So, arog man kanin nangyari kay Abraham. So, si Abraham ay may satisfying life, lahat-lahat na naranasan ni Abraham dahil siya ay may pananampalataya sa Diyos. Si David, kahit nagkamali si David, di ba? Kahit grabe ang ginibo ni David, di ba? Nagkasala siya kasi nagpatol siya kay Bathsheba na may agum naman, Tapos, pero anong ginibo kang Diyos? Siya po ay inapod manggiraray kang Diyos na man God's own heart. Di ba? Namatay siya na pinagpala manggiraray ang kahadian niya. Amen? So mga apostol, si Peter, si Paul, pero kahit po ang pagkapatay sa inda, pinugutan ning kayo, or aram nindo po, namatay sinda na may kagalakan. Na may kagalakan manggiraray. Kasi sabi nga ni ninda, ang kasabihan ninda, nagadan sinda, gain manggaray ninda ito. Amen? So, arog sinda ka ito kakumpleto, di ba? Kakumpleto sa Diyos. So, mga kapatid, tayo po ay, sabihin mo, tayo ay sa Diyos. Di ba? Tayo ay sa Diyos. Kaya tayo po ay maglilingkod sa Diyos. Tayo po ay tumayong lahat at sabihin mo sa Diyos ang sasabihin ko ngayong umaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa mga tataraman mo, Panginoon. Salamat sa pag-remind sa samuya, oh God. Lord, gusto may magsilbi ng lubusan sa iyo. Lord, gusto may, Panginoon, tapat kaming malingkod sa iyo. Lord, sabi ko, gusto ko, Panginoon, na maabutan mo ako. Tapos sasabihin mo sa ako ang word na pinakamahalaga, Panginoon. Ang word na ito, salamat anak, pinaglingkuran mo ako. My good and faithful servant. Mga kapatid, bako lang po ang mga pastor ang may responsibility na tinawanan. Kita po, lambang sa tuya, may responsibilidad. Ang responsibilidad mo, inot, ang buhay mo po. Sain mo ginugugol ang buhay mo. Sain mo ginugugol ang oras mo. Pinagkatiwala iyan sa imok ang Diyos, mga kapatid. Ginagamit mo ba iyan sa tama? Ginagamit mo ba iyan sa paglingkod sa Diyos? Thank you, Father God. Thank you, Father God. Pwede pong kantaon ka sa Diyos. O aking Diyos, hiling ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man magtungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain.
pwede pong ipikit ta ang sa tuyang mga mata and kaulayan ta. This is serious mga kapatid. Seryoso ang Diyos sa tuya. Gusto kang Diyos na maabutan ka niya na naglilingkod sa iya. Gusto kang Diyos na maabutan ka niya na dai ka nag-aaksay aning oras. Gusto kang Diyos iyan. Kaya ngunyan, sabihin mo ining mga kataganan. Lord, puon niya. Ika ang paglilingkod. Ika lang talaga, Lord. Habog ko, mag-aksaya, ning aldaw, habog ko mag-aksaya, ning oras, para dai ka paglingkuran. Lord, willing ako na paglingkuran ka. Willing ako na itao ang buhay ko sa imo. Sa imo ako, Lord. Padabat ka, Lord. Pagsisilbihan ka, Lord. Amen. Amen. Magandang umaga.